Chaps, ako na naman ang inyong Madam Kilay. So, ano pag-uusapan natin kung ano-ano nga bang eksena ang mga nangyayari sa mga OFW or mga balikbayan na umuuwi galing ibang bansa. Ano-ano mga eksena ng pamilya nyo o ng mga kapitbahay ninyo. Ha! Kasi minsan naman talaga, kadalasan, sa pamilya natin o sa mga kapitbahay natin, pag galing tayong ibang bansa, ang bango natin sa kanila. So, ginawa ko tong video na to dahil gusto ko lang. So, eksena number 1, pagdating mo sa airport. Yung tipong buong pamilya mo, pati na rin mga kapitbahay mo minsan kasama pa. Yung talagang isang buong jeep sila. Mag-isa ka lang naman. Wala namang paglagyan yung mga gamit mo. Mama! Mama, I'm here, mama! Ano, ang dami-dami nila. Kulang na lang sunduin ka ng may banda. Tapos yung mga eksenang atat. Yung tipong hindi pa nga kayo nakakauwi sa bahay ng sasakyan pa lang kayo, pasalubong na kaagad yung gusto. Ma, yung sapatos ko, nabili mo ba? Dala mo ba? Hindi man lang kumustahin kung kumusta yung biyahe mo. Andoon yung mga pasalubong nandun sa maleta. O, yung t-shirt ko, binabili ko sa yung t-shirt. Oo, dala ko. Oo, meron. Kain muna tayo. Yan, kain tayo. O, saan tayo kakain? Magpapapalit muna ako ng pera, wala akong Philippine money. Kain tayo sa, KFC. Alam mo, malapit ka, KFC. KFC, mama, KFC na lang. Ano naman kayo yung mga eksena pagdating mo sa bahay? Yung tipong presentable yung bahay, ang linis-linis. Pinaghandaan talaga yung pagdating mo, day. Hello, ma! Welcome home! Oh, mga kapatid ko, kumusta na kayo? Bubuhatin ko ng alam ko. Kunin niyo maleta ng ate nyo. Dali, kunin niyo maleta. Dali, wala kayong pasalubong dyan pag di nyo kinuha. Buhatin niyo maleta. Anak, umupo ka na. Umupo ka na doon. Dali, naghanda kami ng maraming pagkain para sa'yo. Tapos yung mga eksena mala senyorita ka. Pagsisilbihan ka nila. Ay, mga maleta, ipasok na doon sa loob yung mga maleta, yung mga pasalubong. Ay, kuha na nyo nang inumin yung ate nyo. Yung tipong ayaw ka nilang pagpawisan. Kasi nga, syempre, galing ka nga doon ng ibang bansa. Shala-shala. O, itutok yung electric fan. Yung electric fan, kunin yung electric fan, itutok. Tutok mo sa ate nyo. Hindi ka daw pwedeng pawisan. Kasi nga, nasanay ka na sa ibang bansa. Yan. Eduardo, yung electric fan, itutok mo sa ate mo, naiinitan yan. O, ito naman, tututok na. Ay, salamat, Eduardo. Tapos ikaw naman, minsan yung eksena mo, yaman-yamanan. Ay, nakakapagod yung biyahe. Magpabili kayo din ng RC 5 litro. O, ito pera. Oo, tsaka pagkain, kung anong pagkain mabibili, mabili mo na. Tapos minsan, yung inutusan mo, wala nang suklian. Sinasamantala ka. Eh, marami ka daw pera balikbayan eh. Eh, paano naman yung mga eksenang pasan mo ang daigdig? Pagka uwi mo, may problema pala. Tsaka pala, may utang nga pala si nanay doon sa tindahan. Magtatatlong linggo na. Hindi pa binabayaran. Ikaw na magbayad. Eh, hinintay niya umuwi ka eh. Ikaw na magbayad. Sige, bayaran yung mga utang. Tapos, saka na papasok yung mga pinaplano ng mga kapatid mo o ng mga kamag-anak mo. Tay, mag-outing tayo ah. O, sige, outing. O, mag-outing tayo. Ano pa? Yes, swimming tayo ah. Sa tayo mag-swimming. Doon tayo sa ano? Sa Resort World. O, sige, magsiswimming. O, sumimili tayo. Kailangan natin ng grocery. O, mag-umoling tayo, mag-grocery. Sige. Eh, ano naman kayang eksena ng mga kapitbahay mong eksaherada? Yung mga para-paraan. Tao po, Aling Mudra. Oh, ano, pasok. Nasa loob ka na. Kunwari ka pa. Ay, nasa loob na ba? Ay, Aling Mudra, sabi ni Mama, ano? Uy, Chanalyn, pasok. Uy, andito ka na pala, be? Hindi, wala pa. Anino ko lang to, nauna. Kailan ka pa dumating? Hingi ako ng pasalubong. Oo, ngayon lang, kauwi ko lang. Talaga ba? Hindi manghiram lang sana ako ng tsane. Bubunot ako kasi ng uban nanay ko eh. Ganun ba? Ah, sige. Uy, bigyan nyo nga ng chocolate si Chanalyn, tsaka ano? Tsaka sabon, tsaka noodles. At nagdadalawa lang. Ilan ba kayo sa bahay nyo? 3? Ay, mga anak mo. O sige, bilang mo ng chocolate. Tapos syempre, ikaw naman, dyan naandar yung pagkamautak mo sa mga kapitbahay mo, no? Yung mumurahing chocolate lang ibigay mo kasi yung mga Toblerone, yung mga Kisses, yung mga mamahalin sa atin yon. Yung mga mumurahin, yun ang ipamigay mo sa kapitbahay. Pati yung sabon, wag mo yung pamimigay yung Dove. Yung mga Dove, yung mga mamahalin dyan, wag yung bibigay. Yung mga Ses, ayan, ibigay mo, yan, Ses. O, mura lang naman yan, o, yan ang pamigay nyo. Huwag ka naman mamimigay ng shampoo, sa atin yun. Mura yung nabigay mo sa kanila. Eh, alam mo naman mga kapitbahay, basta imported, basta galing ibang bansa, carry na. Hindi naman alam kung magkano presyo niyan. O, diba? Gaya yung mga eksena ng iba eh. Mauutak sila eh. So, yan lang naman ang mga iilan sa mga eksena ng mga balikbayan or OFW pag uuwi sila galing abroad. Kaya lang minsan, mga chaps, pagka uwi ng Pilipinas, wag namang ubos biyaya. Minsan yung iba dyan, parang alikabok lang yung pera eh. Isang ihip mo lang, wala na.
Kasi nga, oo, marami tayong pera pagka uwi natin. Eh, paano? Pag naubos na, ano na? Nga. Tapos, pag nawala ng pera, wala na rin yung special treatment sa'yo. Magpaypay ka na daw ng sarili mo. Tapos, lagi pang mainit yung ulo mo. Wala na akong pera. Balik abroad na naman ako nito. Hirap dito sa Pilipinas. Bilis ng pera. 3 linggo pa lang ako wala na. Kaya isipin mo na lang gaano at ilang taon mo kayang sinubsob yung sarili mo magtrabaho para lang maipon yung pera na yon. Ilang taon yon. Tapos mawawala lang sa'yo ng 3 linggo, 1 buwan, ubos na. Sakit, 'di ba? Kaya sa mga Pilipino na nag-abroad or nagtatrabaho sa ibang bansa, pag uwi kayo ng Pilipinas, maging mautak tayo. Yung priority lang, kung ano talaga yung mismo kailangan natin. Oo, sabihin natin, kailangan nating matreat yung family natin. Nandun na tayo, ititreat natin sila. Pero yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan, yung mga talagang, alam mo yung talagang gas, yung iba kasi ganun Basta gasta na lang sila ng gasta. Pero sa pagtitreat sa family, okay lang yon. Sa hinahaba-haba man naman ng taon na hindi mo sila makasama Natural, kahit ako Natural, ititreat mo sila. Pero yung ibig ko sabihin, sa ibang bagay na hindi naman talaga priority, wag mo na masyadong ano yung luho mo. Kasi ipunin mo. Kasi once na may emergency, wala kang madudukot, 'di ba? So, saka mo lang siya marirealize pag naubos na yung pera. Nandun na yung pagsisisi mo na, kesyo, sana binili ko na lang ng ganito, sana binili ko ng ganyan. Yung mga ganong tipo. Kung magiging mautak ka, let's say, mag-business ka or ano, walang problema. Pero yung luho na hindi naman dapat, wag mo nang bilhin. Ano mo na lang yung priority. Unahin mo kung ano yung talagang kailangan ng pamilya mo at kailangan mo. Naintindihan mo? So sinasabi ko to hindi lang para sa sarili ko or hindi naman kasi ako perfecto. So hindi ko rin alam lahat, no. Iba-iba naman kasi tayo na nag-experience sa buhay. So sinasabi ko to para meron lang maging idea yung iba. Especially yung mga baguhan sa abroad, first time ulit babalik sa Pilipinas, first time na nag-abroad then babalik sa Pilipinas. Gastos dito, gastos doon yung ginagawa. So, nagbibigay lang naman ako ng idea. So, kung meron kayong mga opinion pa na gusto nyong ibahagi sa iba, just comment below dito sa video na to. Pero kung wala kayong pakialam sa mga pinagsasabi ko dito, gayahin nyo na lang tong kilay ko. Ano ba to? Parang nakakatakot. Parang siyang mahabang kuko ng halimaw. Wala lang, trip ko lang. Dahil kilay is